Yan. Magandang hapon sa ating lahat mga kaklasa. Practice. So, pintuan mo lang tayo ng mga kaklasa. May tatanong lang ako sa iyo mga kaklasa. Ito kasi matagal ko nang tinatanong ko sa aking sarili. Bakit kaya ganun? Yung mga Tagalog parang in-underestimate yung mga Bisaya. Pag makarinig sila ng Bisaya, tinatawanan nila. Pero hindi ko naman nila lahat yung mga Tagalog. Mostly sa mga Tagalog na na-encounter ko, pag Bisaya ang naririnig nila, tawang-tawa sila, parang ina-underestimate pa. Pero sa totoo lang, ang di nila alam, porque mahirap magsalita ng Tagalog, matigas ang dila namin. Pero gusto ng mga babae yun. Alam mo bakit? Kasi yung dila namin, matitigas. Ganun yun. Pero sa trabaho naman, mag-use muli ng mga Bisaya. Kasi nga, mostly sa mga Bisaya, 90% na na-encounter ng mga Bisaya, puro magagaling. Sa mekaniko, mostly sa mga Bisaya din, magagaling. Sa 100%, bali, ang na-encounter ko lang na expert na Tagalog, ano lang, 10%. Pero yung mga na-encounter ko dito sa Luzon, mga kapwa ko Bisaya, 90% yung mga magagaling na nakikita ko. Tapos, dito sa Manila, hindi nila alam, yung mga Bisaya, mostly 90% dito sa Luzon, ako nagsiksika ng mga Bisaya. Oo. Kaya sinasabi nila na mga Bisaya, pinakain daw kamuti, nagyayabang pa yung Tagalog. Kasi sinasabi niya, yung mais tsaka kamuti daw, tsaka saba, minimirinda lang daw nila dito. Oo, minimirinda nyo, pero binibili. Yun yung realidad. Hindi kayo makakain ng kamuti tsaka saging, tsaka mais, hindi nyo bibilin. Pero sa amin, sa Bisaya, yung saging, kamuti, libre lang yun sa amin. Pinipitas lang namin sa pakuran yan. Kaya, ismulin yung mga bisdak. Shoutout ko pala sa mga taga-Liloanon dyan, taga Santander, especially sa Cebu. Tapos, minsan, nasisira din yung mga Bisaya kasi ibang mga Bisaya, nakarating lang ng Manila, pag bumalik, galawang Luzon. Kaya kung minsan, tapos yung ibang babae naman, kaya gusto daw nila mag-asawa ng taga Luzon kasi daw, yung mga Bisayang babae, mag-asawa daw sila ng taga Luzon kasi ayaw daw nilang kumain ng kamuti. Hindi totoo yun. Kasi kaya nga nagpunta yung mga Bisaya dito sa Luzon para magtrabaho, hindi mag-asawa ng taga Luzon. Ay kung destiny talaga na mag-asawa sila ng taga Luzon, hindi na pipigilan yan. Kaya sagutin ko na yung yung mga sinasabi ng mga taga Luzon. Kaya pupunta yung mga babae dito sa Luzon na Bisaya mag-asawa sa kanila. Hindi lahat gano'n. Pupunta yung babae at lalaki dito sa Luzon para maghanap buhay, maghanap ng trabaho. Hindi yung asawahin kayo. Ay nako. Kaya minsan kahit pa paano, wala naman kung sama sa loob sa mga Tagalog. Kasi ano nga
Yun yung realidad. Hindi nila alam na yung mga Bisaya, marami magagaling, kagaya ng engineer, mga nurse, dito sa Luzon yan, para magtrabaho. Tapos na-underestimate nila, kasi nga, Tagalog daw sila. Oo, Tagalog kayo, fluent kayo magsalita. Kami medyo mahirap magsalita, pero yung karunungan namin, yun yung kayang tapatan. Yun yung realidad. Ito yung ano natin ngayon mga kaklasa. Tragic. Sakit pala nito. Ano na, mausok na yung ano, luwis na yung usok niya. Tapos, binuksan namin to, pag-andar, ano na talaga, tutot blue na ba? Baga, wala na. Bubuksan na natin yung kapina ngayon mga kaklasa. Ito yung ano natin yung tragic. Kaya simula ngayon, mga Tagalog, ito naman nila lahat, mag-iis mo rin ang mga Bisaya. Kasi sanay sa hirap yan. Kayo, puro lang kayo ano, sat-sat. Hindi naman kayo marunong magtanim ng kamuti eh. Baka pag mag-araro kayo, iiyak kayo eh. Kami, sanay sa hirap. Dito, kahit anong challenge pa yan, ano namin, nilalabanan. E kayo, baka pag bilad kayo sa araw ng 8 hours, ayaw na kayo. Yan, hugot mga kabrasa, hugot. Kaya puno. Kaya hanggat maaari, doon small na Bisaya. Yung mga Bisaya, masisipag, sa tapang, hindi namin kayo iiwanan. Ganun kami sa laban, mga agrabyado dyan. Hindi kami atras. Baka kayong mga Tagalog, kunwari magyayabang, pagkasahan naman kayo, tumatakbo eh. Yun yung realidad. Marami akong na-encounter na Tagalog. Kung umasta, siga. Pagkasahan naman, takbo, tiklok, sumbong sa nanay. Ito yung topic natin ngayon mga kagrasa, about sa Bisaya at saka Tagalog. Pero wag naman sana kayong magagalit sa akin mga Tagalog. Hindi ko naman nila lahat na ano kayo, mapangmata ba. Mostly sa encounter ko lang pagdating sa trabaho. Tinatawanan nyo, feeling perfect. Pag naman, nagkamali, hugas kamay. Yan yung mostly sa encounter ko. Pag okay, kasama sila sa grasya. Pero pag may sablay, hugas kamay. Yan yung mga minsan na nakasalamunga ko. Kaya simula ngayon, huwag nyo na maliitin ang mga bisdak. Kasi mga bisdak, hindi dahil sa mga bisdak, wala kayong yung mga magagandang pundo dyan sa Luzon. Mga Bisaya na engineer ang dyan, nagpaplano, saka sa Riles. Naku, maraming Bisaya din dyan na engineer na malulupit, magaling pa. Mekaniko naman, naku, mostly sa trabaho namin dito, maraming Bisaya ang kasama ko, mga mekaniko, magagaling. Yung Tagalog, ilan lang. Kaya sabihin nilang, Bisaya. Bakit kaya ganun sila mga kagrasa, no? Yung basta Bisaya yung pag-uusapan.
tawang-tawa sila. Yung parang, ano talaga ba? Anong tingin niyo sa amin? No read, no write? Nothing. Mindset ba? Mindset. Mahirap lang kayo magsalita ng Tagalog, pero yung mindset natin. Tandaan niyo. Advance pa sa inyo. Yung tandaan niyo. Mga kaklasa. Shout out guys sa mga Ayun. nanonood sa amin ngayon. Ito yung master sergeant ko. Sa mga naninira ng makina. Shout out. Yan, sisirain namin yung makina. Yan, bisdak din yun, yung master ko. Si Sadek, Bisaya din yun. Yun yung magaling sa amin ang mekaniko dito. Di basta-basta yun. Diba? Patunayan nyo na. Bisaya yun. Wala. Mahinang nila lang yung Tagalog na nag-estimate. May kasabihan nga, huwag ka munang magbilang ng sisi kasi pa isang itlog. Ano yun, mga kaklasa? Ayan mga kaklasa, tanggol ko na kayo mga Bisaya. Ay, ang mga Bisaya, mga gahi o dila. Yan si Papa, galing magkanta. Kaya yan? Ayos lang. Kung ako tatanungin, break time muna tayo ngayon mga kagrasa. Kasi nauhaw ang kagrasa nyo. Relax muna tayo kahit konti. Ha? Okay.